Salamat kay Lord dahil araw-araw ay binibigyan niya tayo ng opportunity na ma-spend ang pinakaunang bahagi ng ating mga buhay sa pakikipagniig sa Kanya. God bless you. Dahil ikaw ay isa sa mga nagdesisyon na ang buhay mo ay ialay mo sa Diyos. Si Lord ang higit na nakakaalam kung ano ang nararapat sa iyo bilang isa sa mga nagtitiwala sa Kanya. Most precious time na pinakakaasam ng Diyos. In reality, hindi lang naman talaga tayo ang gusto ng Diyos na maging part ng gawaing ito, but the whole church. So let's pray na maging buhay ang pananalangin dahil ito ay isa sa mga vision ng ating church. Okay, patingin nga ng mga mukha na hanggang ngayon ay talaga namang buhay na buhay yung sinasabi na Lord. Ang mukha ba na yan ay nakaka-experience ng plenty this 2020? Ngitian niyo si Lord. Kayo naman, oo. Okay. Alam niyo, nang ibinigay ito ni Lord yung experiencing plenty in 2020, sa maalala ko, ito yung first time na sinabi ni Lord ito, kung hindi ako nagkakamali, meeting ho ito ng intercession. Pagkatapos ng intercession ay meeting ng staff at iyon ay before New Year. Kung anumang araw ho yun na nag-meeting yung staff before New Year, doon ho ito sinabi ni Pastor Jesse na iyon ang magiging theme natin ngayong 2020. Kung mapapansin niyo, kadalasan ng theme, nabubuo yan sa heart ng ating senior pastor, ay sa preaching mismo niya, doon sa tinatawag natin na, ano ba yan, yung pagsalubong. Pero first time ito nangyari, na yung experiencing plenty in 2020, ay nangyari. So what does it mean? Pag tinignan ninyo, parang sinasabi sa atin ng Diyos na pagpasok ng taon na yan, oo, nandito pa kayo. Pero pagpasok ng taon na yan, ito ang gagawin ko sa inyo. Parang sinasabi kagad ni Lord na hindi pa man pumapasok ko yung year 2020, ito na ang ipaparanas ko sa inyo. At pag ito lamang ay iyong maunawaan, para bang sinasabi ni Lord, pag ito ay iyong maunawaan, ito ang tutulong sa pananampalataya mo para hindi ka maigupo ng anumang sitwasyon, pangit man yan o hindi, na mararanasan natin sa 2020. Nung sinabi ho yan ni Lord, ang ganda ho ng sitwasyon, ang ganda ho ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Bagamat yung tinatawag natin na COVID virus ay narinig na ho natin, pero parang hindi ho yan pinapansin ng buong mundo. Parang ordinaryong lagnat lang yan ang tingin ho ng ilan. Then comes 2020 at nakita na ho natin yung impact nitong tinatawag natin na COVID virus. At nung sinabi ho yan sa atin ni Lord nung yung church or HTBC, you will experience plenty in 2020. Alam ko na ang dami hong nagkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Syempre ho ba naman? Sino ba naman ang hindi matutuwa? Sasabihin ba naman sa iyo ni Lord, yes, this year you will experience plenty in 2020. At pag tinignan natin yung word na plenty, bagamat yan ay applicable sa iba't ibang areas ng buhay ng mananampalataya, in reality according to your faith naman kasi yung word na yan Kaya kung ang faith mo, magkakaroon ka ng tinatawag natin, kung ang pagkaunawa mo dyan ay sa experiencing plenty ay financial stability. Maaring lagi ka na lang hirap o ang hirap mong makaahon financially. Pero sa taon na to, pinanghawakan mo yan na, yes, I will experience plenty this 2020. They are counted before God. Pero hindi ho yan ang tunay na kahulugan ho yan ayon sa ating senior pastor. Maaring ang iba din ho sa atin, nag-i-struggle tayo sa ating mga relationship. So nung marinig ho natin ito, nagkaroon ho tayo kagad ng pag-asa, yes, sa taon na to, magiging maayos na yung pangit na relationship ko, kayo na ang magdagdag doon. Pero ipinaliwanag ng ating senior pastor, nilinaw yan mismo ng ating senior pastor,
that it's not just about financial stability, it's not just about material abundance, it's not just about restoration of broken relationship or better family relationship, but it is more about being blessed spiritually. Okay, experiencing plenty is more about being blessed spiritually. Ayon sa ating senior pastor, para sa kanya, nung sinabi ng Diyos that this year the church will experience plenty in 2020, ang nakikita niya doon ay ang pagdami ng mga mananampalataya na magiging mature. Ang nakikita ng ating senior pastor doon ay dadami ang mananampalataya na magkukumit ng kanilang buhay sa Panginoon. Ang nakikita ng ating senior pastor ay mas lalong dadami ang mga mananampalataya na magiging buhay sa kanila yung ating topic about love. At mas maraming Kristiyano ngayon, lalo na kung ikaw ay taga HTBC, kung kinikilala mo na ikaw ay taga HTBC, ikaw ay magkakaroon ng mas malalim na relationship sa ating Panginoon. Yun ang nasa heart ng ating senior pastor nung binanggit ho niya, this year the church will experience plenty in 2020. Pero wag ho tayong mag-alala kasi may principle ang Bible that if we will seek the kingdom of God first in our life, ano ang sabi? All. Pag inuna ho natin si Lord, pag nag-grow ho tayo spiritually, all other things will follow. Principle ho yan ng Bible eh. So, ibig sabihin ho niyan, pag nag-grow ka spiritually, hindi maari na may iwan ho yung pagsasaayos, hindi maari na hindi rin naayusin ni Lord yung pangit na relationship mo. Hindi maari na walang gagawin si Lord na maiwan ka financially, yung lagi ka nilang hirap. Hindi papayag si Lord na ganun ang maranasan mo, lalo na pag tayo ay nag-grow spiritually. It will always follow. All other things that pertains to Christianity will always follow if spiritually we're moving up. Susunod ho lagi ho yan. Ang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, iba't iba, may iba pa, liban ho kasi sa spiritually, ang dami pa ho niyang area na kailangan na bigyan din niya ng pansin eh. So oras na umangat spiritually, ang buhay ng isang tao, tiyak ho yan, susunod ang iba ho dyan. Kaya hindi ka talo pag ang pinag-ukulan mo ng pansin ngayong 2020 is to deepen your relationship to God this year more. Hindi ka talo dyan. Natitiyak ko sa iyo yan. This year, you will be blessed more in all areas of your life once you will grow more spiritually this year. So nung sinabi ho yan ng ating senior pastor, wala pang COVID, yung experiencing plenty in 2020. Now comes COVID. Parang medyo nagulantang, hindi lamang ho yung mga taga-Pilipinas, kundi ho yung buong mundo. Yung inaakala ho natin na parang sipon lang, parang lagnat lang, yun pala, hindi isang ordinaryong virus. But, could virus affect the plan of God in your life? Yun ho kasi ang isa sa maaaring maging question eh. Oo nga, may pinangako ka sa akin noon, Lord, pero okay pa ako noon eh. Oo nga, sinabi mo, you will bless me. Pero noon, wala pa akong sakit. Pero how about ngayon? Na naging ganito na ang sitwasyon ko. Mamaya, titingnan ho natin. If the plan of God in our life is affected really by negative circumstances, mamaya, titingnan ho natin yan. So, nung dumating si COVID, nakita ho natin na parang binulabog niya ho yung buong mundo. Mapamana ng palataya ka man o hindi, naapektuhan ka nito. At kung hindi mo kikihilanin si Lord, dahil expected na ho yan, lalo na ng mga eksperto na lalala pa lalo, ang maaring maging epekto nito, then, malamang, mas lalo kang mawawala ng pag-asa na mabuhay ng maayos. Habang ikaw ay nabubuhay, kung hindi mo ilagak ang buhay mo sa Diyos.
Sabi ko sa inyo kanina, mayroon akong itinanong sa inyo na, oo nga, wala pang pandemic nung sinabi ni Lord yung experiencing plenty in 2020. Oh, ngayong may pandemic na, naniniwala ka pa ba? Buhay pa ba sa'yo yung pananampalataya mo na? Yes, this year I know my God will supply all my needs. I know my God that this year will strengthen my faith. I know my God will help me to fulfill my purpose starting this year. Buhay pa ho ba sa atin ang mga ganong klaseng pananampalataya na mayroon ho tayo noon? Let me tell you, brethren, mayroon ho tayong tinatawag na testing of faith. Kung mapapansin ninyo ang atinong pananampalataya, inihambing ho yan doon sa ginto. Ang ginto, hanggat hindi ito pinadadaan sa apoy, hindi mo ma-appreciate yung kinang niya. Pero oras na ito ay pinadaan sa apoy, wow, ganito pala ito kaganda ang hawak ko. Nung ikaw ay dumaan sa mga pagsubok at nanatili kang matatag doon dahil tinulungan ka ng Diyos, mas lalong nagiging buhay sa iyo kung gaano ka talaga kamahal ng Diyos. So I believe na ito pong ipinahintulot ni Lord na pagpaparana sa lahat ng pandemic. Ito po ay testing of faith. At yung mga mananatili na maging tapat sa kanilahong pananampalataya, it's them that they will experience more plenty this 2020. Sila ho yun. Bakit ho ito ang ating tinitingnan na message mula pa ng experiencing plenty in 2020? Wala pa nga ho ng 2020, atin na ho itong tinitingnan. Bakit yan ho yun ang atin hong tinitingnan sa ngayon? Kasi ho, you will only experience plenty in 2020 if we have a deeper understanding of who really God is. Yun ho yun eh. Hindi ho natin ito mararanasan kung hindi maging buhay ang ating pananampalataya na ang ating Diyos pala ay may magagawa sa anumang sitwasyon na meron tayo sa ngayon. Hindi ho natin yan mararanasan kung hindi maging buhay sa atin kung sino talaga ang Diyos na nagmahal sa atin. So dito ho, kaya sinasabi ho natin na ito ang nararapat na maunawaan ng church kasi ho, for us to experience plenty in 2020, nararapat na tumatag at magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa sa kung sino talaga ang ating Diyos. Dahil ang mga tao lamang na nakakaunawa sa kung sino talaga ang kanilang Diyos, yun lamang ho yung mga tao na tiyak na magiging matatag at magpapatuloy sa pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Dumadaan man sila sa mga matitinding pagsubok dahil alam nila on the other side of it, pagkatapos nito, something great awaits from God, awaits them. Wala hong ibinibigay ang Diyos na something na yung parabang meaningful doon sa mga pabago-bago ang faith. Actually sa Bible, mayroon na tayong makikita ho dyan kung pabago-bago ang atin ng isip, don't expect na makakatanggap po tayo ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Pero kung sa kabila ng atin hong naranasan, buo ang ating pananampalataya, yes, mabuti pa rin ang gagawin sa akin ng Diyos. Yes, yung sinabi sa akin ng Diyos noon ay gagawin niya yun sa ngayon. Dahil hindi siya nagsisinungaling, yung tao na yan ang tiyak na pagpapalain ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi ho, ang faith ng tao, ang batayan ho na matatago nito, ay hindi ito nababago ng pangit na sitwasyon. Kung nananampalataya siya ng positibo, then bigla siyang nakaharap ng isang negatibong sitwasyon, hindi ho yun nababago ang kanyang positibong pananaw sa Diyos ng negatibong sitwasyon. Naniniwala ho siya na kaya ng Diyos na yung kanyang negatibong sitwasyon ay gawing maayos ng Diyos para ho yung sinabi ng Diyos na gagawin niya sa kanya ay mangyari. So every time a Christian experiences negative things, they could be test of faith. At pag tayo ay maging matatag sa pagtitiwala natin sa ating Diyos, walang reason kung bakit yung sinabi sa iyo ng Diyos, not just a year ago, but 2 years ago,
there's no reason kung bakit hindi yan gagawin ng Diyos sa'yo. Maaaring ang nakalimutan na ho natin yung sinabi sa atin ng Diyos 3 years ago 5 years ago o mula nung maging mananampalataya ho tayo. Maaaring nakalimutan na ho natin ho yun, pero ang Diyos kailanman, yung sinabi niya sa'yo nung ikaw may maging mananampalataya, mula nung ikaw ay maging mananampalataya, na maaaring nakalimutan mo na, hindi niya nakakalimutan ho yun. And later on, pag napansin mo na ganun ang nangyari sa buhay mo, saka mo na lamang ma-realize, yes Lord, may sinabi pala kayo sa akin na yun ang gagawin mo 5 years ago or 10 years ago. Saka mo lang ma-realize na si Lord nga po pala sobrang faithful doon sa kanyang mga sinabi na gagawin sa atin. Mayroon na tayong titingnan sa Bible na verse na magre-reinforce ng atin hong pananampalataya. Ito pong verse na to ay nakasulat sa Nahum. Tingnan ho natin yung Nahum. Nahum, chapter 1, verse 3. Okay, ang sabi diyan, the Lord. Okay. Napakahalaga ng na yan, ng verse na yan, ng word na yan, yung the Lord. The Lord has His way in the whirlwind and in the storm. Pag atin nung binigyan ng description ho yung whirlwind, ang storm ho kasi kung minsan ay ang storms, pag atin nung inunawa, yan po yung isang malakas na bugso ho talaga ng hangin. Na talaga hong matindi. Pero yung whirlwind ho, yun ho yung talagang gumaganon. Umiikot. Subukan mo kaya na ikaw ang ikutin kung may maisip ka pa na maayos. Subukan nyo. Pero ganun ho, katindi ho yung ating Diyos. Sabi ho dyan, the Lord has His way in the whirlwind. Na ang ibig sabihin ho niyan, ang verse na yan ay direkta na nagsasabi ho sa atin, walang makakahadlang sa Diyos sa anumang gusto niyang iparanas sa mga mananampalataya, lalo na doon sa kanyang pinangakuan kahit na may pangit na sitwasyon pa na nagaganap. Kung ang Diyos ay meron po palang kaparaanan, may magagawa ho pala siya sa whirlwind. Ibig sabihin ho niyan, walang pangit na sitwasyon na maaring makakahinder sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kung si Lord ay nangako sa iyo na ibibless ka niya ngayong taon na to, regardless of what will happen, God will see to it that you will experience it. God will see to it. Kasi the Lord has His way in the whirlwind. Yun bang para bang sinasabi sa atin ng verse na yan na para sa Diyos, may bagyo o wala, pareho lang yan. Pareho lang yan. May dilobyo o wala, may lindol o wala, pareho lang yan sa Diyos. So ano ang ibig sabihin no? Ano ang ibig sabihin niya kung pareho lang yan sa Diyos? Kung wala palang storm, kung wala palang bad situation na makakahinder sa nais o sa gustong gawin ng Diyos sa atin, ano ang ibig sabihin ho niyan? Ang Diyos natin ay makapangyarihan. And right from that verse, ang sabi, has His way. His way. Ano ang ibig sabihin niyan? Our God is a way maker, and He is a miracle working God. Alam niyo kung pananampalatayanan natin that our God is a miracle working God, that our God, all things are possible, and He is doing something kahit na parang silent ang mga sitwasyon, kahit na parang pumapangit pa ang mga sitwasyon, isang bagay ang mapapanaligan ng mananampalataya sa Diyos. Kumikilos siya sa buhay ko para sa ikakaayos nito, kumikilos ang Diyos sa buhay niyo para sa ikakaayos niyan, regardless of what the situation is. Tandaan ho natin ito mga kapatid. Ang iiwan ka ng asawa mo ay hindi maganda. Ang pabayaan ka ng anak mo ay hindi maganda.
Ang malugi ang negosyo mo ay hindi maganda. But if we believe in the ways of God, all of those could reinforce our faith in the future. At kung ikaw ay patuloy na manangan na ang Diyos mo ay hindi magpapabaya sa iyo, what you lose now, you will gain more in the future. Dahil yun ang atin hong Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na ang mga bagay na nawala mo sa ngayon. Do you remember Job? Pag binasa niyo yung Bible, simula, chapter 1, then tumalon ka ho doon sa dulo, makikita mo dyan, anuman ang nawala kay Job sa chapter 1, lahat niyan ay dinoble ng Diyos doon sa last chapter ng Job. That's how good our God is. Kung minsan inaalaw talaga ho yan ng Diyos na makaranas tayo ng tinatawag na pain for us to experience what really is the joy when God works. Minsan ganun ho yun Kung minsan ipinaranas o sa atin ng Diyos yung mga matitinding problema para sa oras na siya ay kumilos niya, doon ka lalong hahanga sa Kanya. Doon lalong mapapatunayan ng Diyos that really He is a way make. He is a God who could do all things. Kailan mo natin napapatunayan? Kailan mo mapapatunayan na ang Diyos nga nagpapagaling kung hindi niya i-allow na ikaw ay makaranas ng mga sakit at karamdaman? Kailan mo maranasan na ang Diyos nga is the God that provides kung hindi niya i-allow na ikaw ay makakaranas ng mga tinatawag natin na kakulangan sa buhay? But remember this, ang lahat ng yan, hindi ho yan permanent. Yung mga sakit at karamdaman na inaalaw, yung mga painful situations na atin na inaalaw ng Diyos sa atin ng mga buhay, hindi ho yan permanent. Kailan ho kayo nakakakita ng lindol na permanente? Kailan ho kayo nakakaranas ng storm na permanente? Alam niyo, ito ho yun. Parang ganito ang illustration ho dyan. Here you are, God is there. Here the storm is passing right in front of you. At pag ikaw ay manatiling matatag na nakatingin sa Diyos, the storm will just pass over you. Alam niyo kung bakit tumatagal yung mga tinatawag natin na bagyo sa buhay? Kasi oras na dumaan ang storm, sumasama ho tayo. Kaya ho tumatagal. Pero pagka ang mga tinatawag natin na storm, you remain your faith steadfast in God. Let the storm pass over. At it will not stay longer. It will never stay longer. Wala ho, kailan man ho, dadaan lang ho talaga ho yan. Ilang storm man ang dumaan sa atin ng mga buhay. Gaano man katindi ang mga problema na atin ng maranasan, kung mananatili ho tayong matatag na nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, they will just pass through. They will just pass through. Meron ako minsan nabasa na ito ho, naalala ko lang po ito. Madalas ho kasi ngayon ay nagbabasa ako about trees kasi ho, sa mga tanim. Ito ho pala ang trees ho, kung bakit kailangang makaranas ng tinatawag ho natin na rainy season and dry season. Kasi po pala, ang mga ugat ho pala ng plants, pag lagi po itong rainy season, nasasanay ito na ang moisture nasa taas, kaya ang gapang ng roots pag ganon, kasi okay na sa kanya, ang dami naman yung nasisipsip na moisture sa taas Saka lamang ang roots niya mag-grow deeper kung wala siyang masisipsip na moisture dito sa taas. Tingnan niyo yung nature Mananatili ho yung mababaw ang gapang ng mga ugat kung lagi mong binabasa yung lupa. Kaya ho pala talaga mayroong tinatawag na rainy at dry season kasi ho yung dry season doon sumisiksik palalim yung mga ugat ng kahoy. Doon siya talaga ho nag-grow. Doon sa time na tag-init.
At pag in-apply natin yan sa buhay ng isang mananampalataya, yung mga tag-init, yung mga tag-tuyo, those could be the times that you are experiencing problem. But if you will just keep on holding on unto God, that's also the time that your faith grows. Yun din ho yun eh. Sa mga panahon na ang tindi ng nadadaanan mo na pagsubok, kagaya ho ngayon, kagaya ng naranasan ho natin sa ngayon. Pag tayo ay manatiling maging buhay ang ating pagtitiwala sa Diyos, tinitiyak ko sa iyo, pagkatapos ng pandemic na ito, hindi man natin alam kung gaano ito katagal, pero natitiyak ko, ikaw ay maging isang matatag na mananampalataya. At dahil ikaw ay isang matatag na mananampalataya, magiging recipient ka ng experiencing plenty in 2020. So yung atin hong naranasan sa ngayon na pandemic, I believe, this is strengthening of our faith. And those that will hold on unto God, they are the people who will experience plenty this 2020. Nawa ho, let's pray na wala hong makamiss nito sa buong church. Dahil ang pangako na yan ng Diyos that we will experience plenty in 2020, it is for the whole church. Kahit na ikaw pang nagsimula ng, of course, si Pastor Jesse yun, yung mga sumunod sa kanya, kahit na natili ka hanggang ngayon, na sumunod nung tinawag si Pastor Jesse, na itayo itong Holy Trinity Bible Church, at kung ikaw man ay first-timer na nakakarinig sa ngayon, ito lamang ho yung time na nag-alay ka ng buhay mo, then you are a recipient of this promise of God, that this year, we will experience plenty in 2020. Hindi ho kasi ang batayan ho kasi ng Diyos para maranasan ho natin ito. Hindi naman ho yung patagalan ng pagiging Kristiyano eh. Ang batayan din ho ng Diyos ay hindi rin ho yung dahil sa, yes, leader na ako dito. Hindi ho yun yung gagawing batayan ng Diyos kung bakit ipaparanyas na sa atin yung plenty this 2020. Pag tinignan natin ang Hebrew chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God. So if we believe, kung tayo ay mananampalataya, pag ang pananampalataya ang makikita sa atin ng Diyos, then you are a recipient of this grace of God that this year you will experience plenty in 2020. Maaring ang anak mo na matagal mo nang pinoproblema dahil ikaw ay nag-grow. At sa pag-grow mo, nabago ang pananaw mo. Sa pag-grow mo, nagkaroon ka ng wisdom kung paano i-handle ang pangit na sitwasyon na yan. You might win your daughter. You might win now your son. You might win now your husband. You might win now your wife or the people around you. Ang kailangan lamang natin ay to stay faithful to our God. Dear brethren, I assure you, pag yan ang makita ng Diyos sa atin ng mga puso, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Lord, alam ko may gagawin ka. Natitiyak ko sa iyo. Tinitingnan ka ng Diyos dahil sa pananampalataya mo na yan. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ang ganda ho niyan. Sabi ho dyan, tingnan niya. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Gawin mo muna nating literal ho yan. Pag sinabi ho na run to and fro throughout the whole earth, yung para bang naghahanap, saan ho ba dito? Kung mapapansin ho ninyo, doon sa Bible ho, may hinanap po doon si Lord na, dahil ho yung hinawakan siya ng babae na inaagasan, so hinahanap niya yon. Kasi ang hinahanap doon ni Lord ay yung lumapit sa kanya na may pananampalataya. That's New Testament. Here's Old Testament. Sabi diyan, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong. So ibig sabihin ho niyan, yes, ang anak ko na to, ito na nga ang naranasan pero nanatili pa rin tapat sa akin. Hindi maari na pabayaan ko ito. Ito ang anak ko. Nagsikap. Pero ganun pa rin ang kanyang naranasan. At hindi siya bumitaw sa akin.
Hindi maari na wala akong gagawin dito. Yun ang ibig sabihin, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Pag sinabi yung loyal to Him, ang nakikita ng Diyos ay yung pananampalataya natin. Ang nakikita ng Diyos ay ang patuloy na pagtingin natin sa Kanya. Ang nakikita ng Diyos sa atin ay yung ating puso na hindi natitibag ng sitwasyon. Hindi nababago ng sitwasyon. Ang nakikita ng Diyos sa atin, still, Jesus is enthroned here. Hindi siya napapalabas ng problema. Hindi siya napapalabas ng mabigat na sitwasyon, ng mga mapapait na sitwasyon natin noong naranasan. God remains in our heart. Hindi natin siya ipinagpapapalit. Kaya ang sabi niya, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Para bang tinitingnan, yes, sa lugar na ito ng bangkaan, may nakikita akong anak ko dito na sobrang loyal sa akin. Sa lugar ng Apolonia, may nakikita ako dito na anak ko na sobrang tatag ang pananampalataya sa akin. Sa lugar na ito, mayroon akong nakikita na hindi bumitaw sa akin. Then, ano ang sabi ng Diyos? He will show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. He will show Himself strong. He will show His miracles. He will show you His miracles. He will show you His ways that He alone knows. Maaring, dahil ikaw ay nanatiling tapat sa Diyos, bibigyan ka ngayon ni Lord ng wisdom kung ano ang dapat mong gagawin. Para ang sitwasyon mo na yan na hindi maganda, makaahon ka dyan. Yun ang ibig sabihin. God will show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Diyan, hindi natin makikita dyan na hindi mo maranasan ang Diyos sa buhay mo. Sa verse na yan. Sigurado yan. Sure yan. He will show Himself strong. But, could He see loyalty in our heart? Could He see faithfulness in our heart? Pag yan ang makita ng Diyos sa atin ng mga buhay, I won't use the word na super faith. I won't use it. Kasi sa Bible, if your faith is only as big as the mustard seed, napakaliit. It is counted before God. Kaya ayaw kong gamitin yung super faith dyan para natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos Kung minsan nga, yung faith pa natin, sasabihin natin, nanakdown. Yung mga tinitrain mismo ni Lord, nakaranas yan. Ano ang naging remedy doon? A simple prayer. Lord, help my unbelief. Lord, help me to believe in you. Yun lang naman ang kailangan ng Diyos sa atin Yung humility ng atin mga puso. Kung sa tingin mo ay parang bibitaw ka na at nakikita mo na ang pagbitaw mo ay hindi naman makakatulong sa iyo, that's the best time to pray. Lord, tulungan mo ako na magpatuloy sa iyo. Lord, tulungan mo ako na manatiling nakafocus sa iyo. Ikaw mismo, alam mo rin naman oras na bumitaw ka sa Diyos kung ano ang maaari mo maranasan. Madalas na nating nagagawa yun Every time na bibitaw tayo sa Diyos, every time na i-refocus natin ang ating pananaw doon sa atin tinitingnan lagi, alam na natin kung anong nangyayari sa atin mga buhay Instead na mapabuti, lalo lang itong napapasama. So alam na natin yan. So ang point lamang, pag nakikita na natin na parang bibitaw na naman ako, Lord. Parang itong kasalanan, bibitaw na naman ako dito, magfo-fall down na naman ako dito. Lord, help my unbelief. Strengthen me. I want to go on with you. Sa Luke 17:5, doon natin mababasa yung prayer na, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Sabi dyan, experiencing HTBC, you will experience plenty in 2020. Na para bang kung atin titingnang mabuti, pag inanalyze natin, HTBC, bantay ka. Ito ang gagawin ko sa iyo. Abangan mo ito. Pero kailanman,
Wala naman akong magic sa kingdom of God eh. Na yung para bang, yes, 2020, kahit wala akong gagawin, mabibless ako. No. No. Pansinin ninyo ito, ano? Kailanman sa Bible, wala kayong makita na bless the Lord ng tulog. Ano ang sabi ni Lord? Magbantay ka. Para oras na dumating ako, andyan yan, capture ka. Wala naman ho kasing tinatawag na magic sa Bible eh. Kaya ho, pag sinabi ng Lord na you will experience plenty in 2020, hindi yan mamagikin ni Lord para sa atin. Nung Sunday, meron akong in-illustrate patungkol ho dyan. Ang isang mangingisda, kahit araw at gabi pa itong mag-pray, hindi naman ho yung tatalon. Sabihin na, oh, Christian ako, ito yung bangka ko, wala sa laot, tatalon ho ba ho yung isda doon? Hindi. Hindi mangyayari ho yun. So ano ang dapat niyang gawin para magkaroon ng isda? Meron siyang dapat na gagawin. Kailangan niyang pumunta sa laot, mangisda at humingi ng wisdom kung paano makahuli ng maraming isda. Yun ang kanyang narapat na gagawin para ho yung kanyang prayer, ang kanyang inaasahan na gagawin ng Diyos ay tunay na mararanasan niya. So walang ipinagkaiba yan dito sa sinasabi na Lord, HTBC, yes, you will experience plenty this 2020. As a church, what must we do? Bilang kabahagi ng HTBC, ano ang narapat nating gawin? Unahin ko yung pangalawa. Sa John chapter 12, verse 24 to 26, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. Ano ang ibig sabihin? Normally ho kasi sa tao ho talaga, ayaw niyang mamatay talaga. Yun na yung normal. Lalo na yung mga hindi pa ho talaga mananampalataya, takot na takot ho dyan. Normally. Pero, yung first part na yan, yung verse 24 na yan, pag tiningnan natin yan, it specifically talk about Jesus Christ. Kasi pag tiningnan ho natin ho yung ano dyan, yung previous na yan, ang dami ko kasing lumapit ng mga Greek sa kanya dyan eh. Sa kwento na yan. At dahil dyan, doon niya nakikita na yes, pagka ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tao na to, pag mamatay ako doon sa krus ng Kalbaryo, mas dadami lalo ang mga tao na ito. So, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. Hanggat ang isang tao ay manatiling selfish. Alam niyo ba, mga tao na selfish, iniiwasan? Sino ba ang tao na gusto na ang kasama niya ay selfish? Ikaw na lang lagi ang nanglilibre? Walang tao na gustong sumama doon sa mga selfish na tao. Pero pansinin niyo, yung mga tao na hindi selfish, hindi mo imbitado, gusto sumama sa'yo kasi damay ka. Di ba? Yun, ganun yun. Narinig mo lang na yes, pupunta ng si ganito, pupunta ng McDo. At dahil hindi yan ang mga magpapabaya doon sa kasama niya, marinig mo lang na pupunta sila at hindi ka in-invite. Sasabihin mo pa, isama niyo ako. Bakit? Hindi selfish eh. So sabi diyan, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and it dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit. It produces much fruit. Kung mapapansin ho ninyo, talaga, yung parang, actually, pag in-illustrate mo yan sa buhay ng tao, yung wheat na yan dyan, ano ba ang nandoon sa wheat na yan? Wala naman ho talaga except na there's something in there na buhay na pwede yung mapakinabangan. Pero hindi mo yun talaga mapapakinabangan kung nasa kamay mo lang ho yan, kahit na yan pa 1,000. Hindi mo yan mapapakinabangan. Ano ang dapat mong gagawin mo doon? Kailangang bitawan mo yan
para yun ay mapakinabangan. Ganon din ho yan sa buhay ng tao. Para maging kapaki-pakinabang tayo sa kingdom of God, kailangang mamatay ang lahat ng uri ng selfishness sa ating mga buhay. Kailangang mawala yung mga tinatawag natin na mga personal ambition na hindi tayo gagawa ng isang bagay kung hindi tayo ang magbe-benefit. So ang itinuturo sa atin dyan ng Bible, to put away self-interest ay ito ho. Gumawa ho tayo ng mga bagay na hindi ikaw ang makikinabang, kundi iba. At yun ay principle of being a servant. When a servant do something, it is not for his benefit. Pag ang servant to ang gumawa, yun ang magbe-benefit nun ay yung mga tao na pinaglilingkuran ho niya. And a servant to, mas lalo siyang nagugustuhan pag nagpa-function siya bilang a servant. Hindi magugustuhan ng tao yung servant na utos ng utos. Hindi magugustuhan ng tao yung servant na tamad o hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ang servant na nagugustuhan ng tao ay yung mga naglilingkod. Yung hubang para bang, yes, kahit hindi mo siya utusan, gawa ng gawa lang siya, naiintindihan niya yung kanyang pagiging servant. Kung ano ang kanyang role. So ang pagiging servant ng isang mananampalataya, kaya ho ang isang servant ay nagiging productive kasi ho, may ginagawa siya para sa iba. Pag ang servant ho ay gumagawa ho, hindi naman yun para sa kanya eh. Actually ho kasi, ang servant ho kasi ngayon may bayad eh. May usapang bayad eh. Pero ang tinutukoy ho kasi na servant dyan ay yung connotation of being a servant before. Wala kang bayad. Yun ang connotation ho dyan. Na pagka ikaw ay isang servant ho, ibig sabihin ho niyan, your purpose is to serve others. Irregardless kung pupurihin ka man o hindi, your purpose is to serve others. Alam niyo ho kung sino ang nagbibigay ng parangal sa servant? Yung kanyang master. Nakikita ng kanyang master ang kanyang ginagawa. At kung mapapansin ninyo, yung servant na talaga hong tapat, lalo na pagka ang tinutukoy naman kasi talaga na master is a good master, si Jesus nun, hindi niya yun pababayaan. So, ibig sabihin yan, kung ang isang servant ay occupied sa paggamit ng mga bagay na mayroon siya para makinabang ang iba, yung kanya namang master ang bahala doon sa mga bagay na kailangan niya. Nakuha ho natin yon. Ang purpose ng servant, intindihin yung pangangailangan ng iba. Ang kanyang master ang bahala sa pangangailangan ng servant. At dahil ang binabanggit talaga natin na master natin ay si Lord at tayo yung kanyang servant, kung makikita yun ng Diyos, yung pagiging servant sa atin ng mga puso, because we are starting to love others, we're starting to do things na ang magbe-benefit ay ang iba. Ang makikita ngayon yan ng Diyos sa atin na siya nating master ay yung faithfulness natin. At pag yan ang nakita ng Diyos sa atin, hindi maari na hindi niya ibibigay ang need ng servant na yan. At pag si Lord ang nagbigay ng need ng servant, hindi yan kulang. Lagi yan sobra. Kaya totoo yung sabi ng Diyos na, you will experience plenty this 2020 if you will put away self-interest, if you will start to love people. Hindi tayo pagkukulangan ng Diyos. Kasi si Lord ang bahala sa need ng servant. Kasi nabibless siya doon sa ginagawa ng servant. Alam niyo, ang ganda ng tinitingnan natin na to. Kung atin lang talaga itong maunawaan ng lubusan, hindi ka gagawa ng para sa self-interest. Wala kang gagawin ng ganun. Para sa'yo, may makakakita man o wala, mapapansin ka man o hindi, in reality nga, kahit na iba pa ang ma-recognize,
doon sa bagay na ginawa mo, okay lang. Anyway, nakikita yun ng ating master. Nakikita ho yan ni Lord. Ang anak ko na ito, ginagawa ang kanyang nararapat na gawin kahit walang nakakakita. Ibibless ko ito ng sobra. Kasi hindi ho magpapatalo si Lord eh. Alam mo natin ang principle na yan, hindi ho natin matatalo si Lord eh. Kaya kung gumagawa ka, kahit hindi ho nare-recognize, hindi kaya gagawa si Lord kahit na hindi na yun para sa'yo. Hindi kaya ibibigay yan ni Lord kahit na hindi na ho yun ang dapat para sa'yo. Kasi yun ang heart na mayroon ka para sa iba eh. Kaya dear brethren, if we will just understand this principle of loving people as a servant of God, hindi tayo magkukulang. Sigurado ho yan. We will experience plenty this 2020. Sabi ko nga sa inyo, nung nakaraang linggo, pag si Lord ang magsasabi sa servant na i-increase kita next, hindi ho yun words lang. Hindi ho yun. Kadalasan ho yung tao, lalo na ho yung mga nagtrabaho sa labas, sobrang sipag ka naman kasi sabi sa'yo ng boss mo, increase ka. Ayun, wala, tinanggal ka pa. But with God, it's different. Pag si Lord ang nagsabi, I will do this to you, expect it's more than what your mind could comprehend. That's how God blesses His people. Pag si Lord ang magbigay ng parangal, hindi lang yan sa salita. Tiyak, may makita kang gawa. Ibig sabihin, yan ay magiging visible. Literally, mararanasan at makikita mo yan. Oh, grabe talaga ang atin hong Diyos. If we will just understand the faithfulness of God to a faithful servant. So yun ho yung pangalawa. Punta tayo sa pinakamahalaga sa lahat. Yun ho yung putting God first. Pag sinabi ho natin na putting God first, right in front of you, wala nang iba. Wala nang sino man, wala nang anuman, it's you, then God. Yun ang ibig sabihin ng putting God first. Pagdating naman ho sa, halimbawa, sa schedule mo, hindi mo i-reschedule yung kay Lord. Hindi mo yan i-reschedule. Uunahin mo lagi yung mga bagay in relation kay Lord, na may relation sa iyong kaugnayan sa Diyos. Tingnan ho natin ito sa Luke chapter 10, verse 39 to 41. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard His word. Alam na natin ang kwento dito. Si Jesus pumunta dito sa bahay na ayon sa ating senior pastor, bahay ito ng magkapatid na sina Martha at saka si Mary. Sa verse 40, but Martha was distracted with much serving. Pero doon sa unang verse, magkaiba ang ginawa ng dalawa na ito. Yung isa nandoon sa harapan ng Diyos, ang isa naman nandoon busy sa pag-prepare ng mga bagay sa ikakapakinabang physically. Yung isa naman busy sa ikakapakinabang ng espiritu. Yung isa busy sa ikakapakinabang ng physical. So, okay. Dalawa ho ito Busy sa spiritual na bagay, busy sa physical na bagay. Yun si Martha. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve me alone? Yung para bang, kung iisipin natin, Lord, hindi mo ba napapansin? Ang tamad-tamad naman nitong kapatid ko. Di mo ba napapansin yan? Yan, nasa harapan mo, walang ginagawa. Verse 41, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed.
But one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Ang akala ho ni Maria, kasi siya ho yung nagpapakita ng sobrang gawa, ng sobrang kilos, akala ho niya, makukuha ho niya ho yung attention ng Diyos. But no, hindi siya ang kinumend ng Diyos. Kung mapapansin ho natin, ang kinumend ng Diyos ay yung tao na mismo ay nakaharap sa Kanya. At yun ay walang iba kundi si Maria. So pag binasa ho natin ho yung kabuuan ng verses 39 to 41 ng Luke chapter 10, ang makikita ho natin dyan, ang binibigyan ng diin ni Jesus na gusto niyang ituro sa atin is to prioritize or give attention to Jesus first. Pag sinabi na si Jesus ang atin pong ipaprioritize, ang ibig sabihin na let there no one or let there be nothing be between you and God. At yun yung ginawa ni Maria. He was right in front of Jesus. Ganito nga ang description ng Bible. Tingnan nyo. Ang babaeng ito, may isang kapatid na Maria ang pangalan. Tingnan nyo ito, Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang turo. Alam naman natin noon paano nga ho ba yung illustration ni pastor ng yung parang pag nasa hapagkainan, yung pag nagtuturo, yung parang, di ba parang nakaganon yun? Di ba nakaganon yun? Tama, di ba ganito ho yun? Ayan, nakaganito ho yun. Alam niyo, tingnan niyo yung word na dyan, naupo sa kanyang paanan. Ayun, nandoon. Yung ba, para bang ayaw ni Maria ng social distancing. Di ba? Ayaw niya, no, wag kayong pumayag ng social distancing kay Lord, tao lang yan. Wag kayong pumayag, wag niyo i-apply yung kay Lord. Yan si Maria. Hindi siya pumayag ng social distancing. Hindi ako papayag, Lord. Dito ako mismo, sa harapan mo. Siguro pag nagsasalita si Lord, nauulanan-ulanan pa siya, pero okay lang. What is important is the words that he hears from God. Yun ang mahalaga para sa kanya. Sa atin ho ba, ang mahalaga sa atin ay ang salita ho ng Diyos? Binibigyan ho ba natin ito ng halaga? Dear brethren, without the word of God that you know, your faith will never be strengthened. Without it. You could never be strengthened without the word of God spiritually. Bakit ho? Sa Matthew chapter 4, verse 4, ito ang ating makikita. Men shall not live by bread alone. So diyan makikita ho natin, alin ang dapat na mas bibigyan ng halaga? The physical food or the spiritual food? Base ho dyan mismo. It should be the spiritual food. Kung minsan ang problema sa mananampalataya, nangihina na nga ho, ayaw pang mag-church. At ang nakakalungkot pa ho dito, ini-invite mo na, pinalalakas mo na, bibigyan mo na ng pamasahe para pumunta, ayaw pa rin, hinang-hina na nga. So that's the reason kung bakit hindi ho natin naranasan yung plenty. We don't give priority to the things that are important to God. We're not prioritizing the things about God. Pero dyan sa atin hong binasa, kung titingnan nga ho natin ito, yung bagay na ina-expect ni Lord, napakagaan. Dito sa sitwasyon na to, hindi niya hiningi ho yung okay. Ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo, dalhin mo yan sa akin. Dito sa case na to, hindi ganon ang kwento. Wala hong pinagawa.
all that Mary did is just to be with Jesus at that time. So, put God first. Puntahan mo natin yung last verse na yan. Meron na tayong makikita na ipiniranas ng Diyos doon sa mga tao na siya ang uunahin. Ang sabi diyan, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Ang gusto ho ni Martha, pagsabihan ni Jesus, si Maria. But in this case, sino ang kinomend? Si Maria pa. So lahat ng mga tao na ang Diyos ang inuuna, tiyak makakakuha ng attention ng Diyos. Tiyak, everyone, all who put God first will be commended by God. Sigurado ho yan. Hindi maaring hindi. Yun ang ating tiningnan kanina sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Yun ang ating makita kanina. So ngayon, pag si Lord ang nag-commend sa atin, dahil inuna ho natin siya, sa 6:33, Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. And you will not understand the kingdom of God without hearing the word of God. You will just understand the kingdom of God based on the Bible itself. At iyon po yun ang ginawa ni Maria. Pinakinggan niya ang mga salita ng Diyos at pag idinikito natin yan dito sa 6:33, through the hearing of the word of God, you are seeking in reality the kingdom of God. Because the kingdom of God will only be revealed through His word. So sabi niyan, seek first the kingdom of God. Pag sinabi na, ito ho yung pahalagahan mo. Yes, alam ko, kailangan mo ho yung damit. Yes, kailangan mo ho yung pagkain. Yes, kailangan mo yung may magagamit ka sa ganito o sa ganyan. Pero hindi ho yan ang dapat na binibigyan mo ng priority. But seek you first the kingdom of God and all these things. Tingnan nyo yung ang principle ho ng Bible. Pag inuna ho natin ang Diyos, hindi pwede na pababayaan ni Lord yung all these things sa'yo. Hindi maari na pababayaan yan ni Lord. Tiyak na yan ay ayusin din ng Diyos. Ang kailangan lamang natin gawin, seek first the kingdom of God. Tingnan niyo no, pag sinik daw ho natin, all these things will be added unto you. Hindi ho ba yan na experiencing plenty rin? That's experiencing plenty. So if we will put God first, for sure, all other things will be added. Pag tinignan nga ho natin yan, yung all these things will be added, hindi in reality hiningi. Nakita lang ng Diyos na kailangan mo pa ito, kaya isinama, kaya idinagdag. Nakita lang ho yun ng Diyos. Pag tinignan ho talaga natin ho yung ibig sabihin ho niyan. Kasi kung minsan ho talaga sa tao, may mga bagay ho tayo na kailangan pala, pero hindi natin alam na kailangan pala natin yon. In reality nga, pupunta ka sa isang lugar, may panganib pala doon, ay hindi mo alam. Yun yung word na added. Yun ang ibig sabihin nan, all these things will be added unto you. Poproteksyonan ka ng Diyos kahit na hindi mo alam na may panganib doon, but the protection of God will be added unto you kasi inuna mo siya. Brethren, if we will just put God first, hindi maaari na magiging kulang ang protection ng Diyos sa iyo. Hindi maaari na magiging kulang ang provision ng Diyos sa'yo. Pag inuna ho natin si Lord. Kasi all these things will be added. Tingnan din ho natin yung nakasulat sa, kung si Lord ang mag-add, pansinin ho ninyo, ano? Kasi kung minsan naman ho talaga,
bilang halimbawa, bilang tatay, bilang nanay, o di kaya ikaw yung inaasahan sa inyong pamilya, concern ka doon sa mga tao na malapit sa iyo. Ngayon, tingnan ho natin yung karanasan ni David sa Psalms chapter 37, verse 25. Tingnan ho natin ito. Sabi ho dyan, nung pinag-aaralan ni David ang buhay ng mga kumilala sa Diyos noon, tiningnan ho kasi niya, mayroon ng mga tao na mula pa talaga pagkabata, kumilala na sa Diyos, hanggang sa ito ay tumanda. At ito ang kanyang napansin. I have been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung minsan, yung atinong attention na kukuha ng mga tao na malapit sa atin. Alam natin na ito ay Sunday, pero dahil kailangan ng anak ko ang pagpapaaral, so unahin ko muna ito. Okay, i-apply ho natin yan doon sa sitwasyon na binanggit ko sa iyo. Ang sabi yan, nor his descendants begging bread. Ang mga descendants ng mga binanggit na yan, hindi naman ho yan ayos lahat ang buhay sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos noong mga anak ng mga tao na yan na kumilala sa Diyos ay kanyang pababayaan. So ibig sabihin yan, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Pag inuna natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, si Lord ang bahala doon sa mga tao na malapit o mahalaga sa atin. Inuna ho natin siya Lord, mas mahalaga ka sa akin, pero kailangan din naman ako ng akin hong anak. Pero dahil inuna mo si Lord, ang gagawin ngayon ni Lord doon sa anak mo ay higit pa sa pwede mong gawin. All these things will be added unto you. Sabi, nor his descendants begging bread. Hindi ho ba makapagbibigay ng confidence ho sa atin yan dahil tayo ay mga mananampalataya. Ang anak ko pala na to ay hindi ito pababayaan ho ng Diyos. Ang anak ko na to, maaring nagtatrabaho man ho ito sa labas o mag-aaral sa labas at mayroon pa hong tinatawag natin na COVID virus. Alam ko, hindi ito pababayaan ho ng Diyos. Dear brethren, if we will just put God first, I assure you, God will never leave you nor forsake you, including those that are close to you. Tinitiyak ko yan. Yan o yung karanasan ng tao na tinatawag na man after God's own heart. Yun ang kanya hong na-observe. Look at the people around us. Even our own senior pastor. Pinabayaan ba ng Diyos ang kanyang mga anak? No. Kayo sa pamilya ho ninyo, tingnan ho ninyo. Ang iba sa mga membro ng pamilya ho ninyo, hindi naman ho talaga ho yun faithful sa Diyos, kagaya ho ng nagagawa ho ninyo Pero tingnan ho ninyo. Okay pa rin sila. Alam mo na hindi lang yun ang dapat na maranasan ho nila. Pero bakit hindi nila naranasan? Alam mo na nag-rebelde na sa iyo ang anak mo. Pero bakit hanggang ngayon, may grace pa rin ang Diyos sa kanyang buhay? Kung minsan parang nag-iisip po tayo, Lord, mag-isa lang ako sa aming pamilya. Mag-isa lang ako na nasa church. Ako lamang ho yung, actually, maaring may nag-iisip sa inyo na, yes, magkasama nga kayo sa church, pero hindi mo nakikitaan ng faithfulness. Yung asawa mo, hanggang ngayon ay hindi mo nakikitaan ng faithfulness, yung team mo. At kung minsan Lord, may mangyayari nga ba talaga? Ang kasama ko nga, ganito. Ang pamilya ko nga, may ganito. Yung anak ko nga, may ganito. Dear brethren, I want you to understand that the work of God is based on what He could see in your heart. Ang point ko ay ito, huwag kang mag-aalala kung ikaw lang mag-isa ang Kristiyano sa ngayon sa pamilya ho ninyo. Kayang madamay
ang pamilya mo ng blessing na ibibigay ng Diyos sa iyo? Papayag ho kaya ang Diyos na andyan ka, andyan ang asawa mo, andyan ang mga anak mo, tapos ang nasa plato mo, lechon, sila, bagoong? Will God allow it? Kung ikaw natatay ay hindi ka papayag. Meron kang anak na mabait-bait, meron kang anak na mabait, meron kang anak na suwail. Lechon bang dito sa mabait? Asin ho yung doon sa hindi mabait? Hindi ka papayag. How much more of our God? So huwag kang mag-alala kung ikaw lang mag-isa ang Christian. Still God will bless you. Still God will allow you to experience plenty in 2020. I remember David. When David fought against Goliath, no one helped him. But did he win against Goliath? Yes, simply because he trusted in God. This pandemic, you might be alone. You might be alone in the family serving God. You might be alone. Maring ikaw na lang ang napapansin mo na hindi bumibigay. But remember David. No one helped him in fighting Goliath. That could be your situation. But because he trusted God, he was able to defeat Goliath just like you. If you will trust in God, you against the Goliaths of your life now, you could overcome them with the help of God in you. Isa pa ho. May nakasama ho ba si Elijah para gapiin yung mga propeta ni Baal? Di ba wala? He was all alone. But because God is with him, because he kept on putting God first, what happens to the prophets of Baal? They all flee. The same way as with you now. With you and with God, problems will flee if you will keep on trusting and believing in God. Dear brethren, what matters to God now is your faith. Kahit mag-isa ka lang, ang pananampalataya mo ay sapat para mapaglabanan ang anumang maaring pangit na dala ng pandemic na ito. Pag inuna natin si Lord, if we will just put God first, if we will just put away self-interest, or if we will just love people from the heart, and most of all, if we will love God first, then, natitiyak ko sa iyo, yung ipinangako ng Diyos na gagawin niya sa iyo ngayong 2020 that you will experience plenty this year. Itaga mo sa bato. I will use that word. Itaga mo sa bato. Mararanasan mo yan ngayong taon na to, regardless of what your situation is. It's the power of God. That is God working in me. That is God working in you. That is God working in us. That is God working in HTBC. And that is God working to everyone who believes and who trusts in Him. Sana ho, by God's grace, we could keep the flame burning in our heart to remain faithful to God. We can't do it alone. But with God in us, with the grace of God in us, through our faith in God, I assure you, we will make it through this 2020. At
We will just, at hindi lamang yung will make it through. We will finish this year, 2020, being blessed. Because this year, God has stored plenty for HTBC. At if you are a part of HTBC, you are a recipient of that promise to experience plenty this 2020. Church, what will hinder you for not keeping on with God?